Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang rason bakit nag-iba na lang ang trade ni Jimmy Butler sa Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong blockbuster na nagagawa pa ng Los Angeles Lakers. Matapos nga mga katrops, ang ilang araw na pagkawala ni Jimmy Butler sa Miami Heat ay tuluyan na nga itong makakabalik at makakapaglarong muli sa kanilang darating game laban sa Denver Nuggets. At kahit man na patapos na ang kanyang suspension ay wala pa rin naman nga itong balak na bumalik sa kanilang team. In fact, harap-harapan na ngang sinabi ni Butler sa kanyang ginawang face-to-face meeting sa Miami Heat na ayaw na nga daw niyang manatili sa kanilang team at gusto na nga niyang lumipat sa ibang kupunan. Kaya may nga nagtatanong na nga po ngayon bakit bigla na lang nagbago ang ugali ni Butler sa Miami Heat malayong-malayo sa naging trade nito sa kanilang team ng mga nagdaang taon. Ayon nga ibinulgar ng NBA insider na si Chris Haynes, mismong ang kampo na nga daw ni Butler ang nagsabi na maraming dahilan nga daw bakit hindi na masaya ang kanilang players sa Miami Heat. Una na nga dyan ay ang hindi pagkakasundo ni Jimmy Butler at ni Pat Riley since ayaw nga ng kanilang presidente na makipag-usap sa kanya. Naniniwala rin naman nga sila na ang mismong Miami Heat ang nagpapakalat ng trade rumors patungkol sa kanya at higit sa lahat ayaw nga ng kanikang front office na ibigay ang hinihingi niya na bagong superstar na kanya sanang makakatulong sa kanilang kampanya. Imbes nga na kumuha ng legit na star player ay mas ng Miami na kunin sina Josh Richardson at Alec Burks ng nagdaang off-season. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naibalitang bagong blockbuster na nagagawa pa ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo na marami na ang mga nagsilabasang trade rumors ngayon patungkol sa Lakers habang lumalapit na ang trade deadline sa Pebrero. At bagamat man nga seryoso si Rob Pelinka sa pagkuha ng bagong center kagaya ni Walker Kessler at Jonas Valanciunas ay maaari rin naman nga daw kung kumuha ang Lakers ng iba pang bagong players kaya na lang nina Colin Sexton ng Utah Jazz at Jerami Grant mula sa Portland Trail Blazers. Yes, maliban nga sa Jazz ay kinakausap rin naman nga ni Rob Pelinka ang ibang mga teams kagaya na lamang ng Portland Trail Blazers na isa sa mga magiging seller sa trade market bago pa man sumapit ang trade deadline. Ayon pa nga sa lumabas na balita, possible nga daw po na i-offer ng Lakers ang kanilang mga players na sina Jared Vanderbilt, Rui Hachimura, Gabe Vincent, isang future first round pick at isang pick swap para lamang makuha sina Jerami Grant at Robert Williams. Sa ngayon nga ay ito na nga daw ang pinakamalaking trade na maaaring magawa ng Lakers sa mismong araw ng trade deadline sa February 6. So yun lang nga mga katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.